Yon, what's up guys? Nakakuha tayo ngayon ng bagong latest news at latest update. So eto pala yung tunay na nangyari dun guys sa engkwentro ng dalawang magtatay, no? Yung isang tatay na may kasamang anak na nakakariton at yung isa na naka-Hilux o pick-up, no? So eto pa rin tunay na nangyari. Kaya pala nagkaganon sila dun sa daan, no? Kaya pala binatukan nitong pick-up driver itong tatay na may kasamang anak na bata. Ito pala yung pinagmulan ng kanilang away, no? Kaya pala sila nagpang-abot dun sa daan, sa kalsada, at doon muntikan na ngang magkasuntukan. Buti na lang at hindi pumalag itong tatay, no? Yung kawawang tatay ng may kasamang bata. So eto, suspendido na nga yung yung driver ng Hilux na pickup. 90 days, sana nga ginawang habang buhay na lang, no? So eto guys, panoodin natin. Eto pa rin naging dahilan nila, no? Dito ay nakapanayam ng balita na to, yung asawa at yung tatay. At eto, magugulat kayo sa mga sinabi nila. 10 araw suspendido ang lisensya ng driver ng isang pickup sa Antipolo City sa Rizal. Sinaktan, minura at pinagbantaan ng driver ang lalaking nagtutulak ng kariton kasama ang kanyang batang anak. Saksi si Oscar Oida. Dinig ang palahaw ng bata sa viral video na ito, nakuha sa Barangay San Roque sa Antipolo City, Rizal. Kuya, wag ka manakit, kuya! Viral ang pananakit at pagmumura ng lalaking ito sa isa pang lalaking nagtutulak ng kariton. Nangyari ang viral na insidente alas 10 ng gabi nitong Sabado. Natuntun namin ang lalaking nagtutulak ng kariton, ang kargador na si Crispin Villamor. Kwento niya, dire-diretso umano ang takbo ng pick-up at muntik mabangga ang kanyang kasamang anak. Aha! Yun naman pala nangyari. So kaskasero pala itong driver na to at napakabilis pala ng takbo at muntik nang masagasaan yung kanyang anak. Kaya pala nagalit din yata itong tatay na to, no? Hindi natin masisisi dahil kasalanan din pala itong naka-pick up, no? Walang iya din pala to. Buti lang daw at naiiwas na ito hanggang sa tamaan na raw ng sasakyan ang kanyang kariton. Ayun. Talabong po kasi kami sa lubong eh. Parang hindi niya ako nakikita. Parang yung nagkabanggaan na lang, may bumangga na lang po sa sasakyan yan, saka po siya bumaba. Parang doon siya nabuhayan. Binantaan pa raw siya ng driver. Sabi po niya, papatayin niya daw po, tapos babarilin. Nag-antay po kami ng mag-asawa mula umaga hanggang tanghali baka mag-sorry. Pero hindi po kasi nag-sorry. Kaya naisipan ko po na i-post na lang. Eh kung wala kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Ayun nako. Matik yun. Baka hindi nga lang batok, no? So etong pick-up Hilux driver na to ay talagang siya na nga may kasalanan. Siya pa may ganang magalit, no? Isipin nyo, muntik na nga niya masagasaan yung kawaawang bata, yung anak nung tatay na yon. Tapos, siya pa may ganang magalit. Ang bilis-bilis nga daw ng takbo. Tapos, ang nabangga, mabuti na lang, yung nabangga nga, yung kariton ni tatay nung may anak na bata, may kasamang bata. Mabuti na lang at yun yung nasagasaan at hindi mismo yung bata, no? Dito talaga, makikita nyo guys, na hindi porket mayaman kayo, pwede ka na mag-angas-angas. Kita nyo, sabi nung asawa niya, inantay pa nga daw nila na humingi ng tawad, hindi humingi ng tawad. Alam nyo ba kung kailan hihingi ng tawad yan? Pag nag-trending, pag nag-viral at nakulong na siya o pinaghahanap na siya ng mga kapulisan, dyan yan hihingi ng tawad o baka magmakaawa na yan sa bandang huli. Lang yan na nakakamera ko eh. Kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun pagpasok niya. Ang LTO, sinuspindi ng 70 araw ang lisensya ng Tama driver habang nagsasagawa ng imbestigasyon. Pinagpapaliwanag ang driver kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya dahil sa paglabag umano bilang improper person to operate a motor vehicle. Huwag nyo nang pagpaliwanagin yan, tanggal na kagad lisensya niyan habang buhay dapat. Hindi na 90 days.
O dapat gawin times 10. 90 times 10, no? 900 days. Dapat ganun. Walang hiyayang driver na yan eh. Siya na nga yung may kasalanan. Siya pa yung may, may ganang magalit at magbanta. Kinawawa na nga niya yung mag-ama, di ba? So, kawawa na nga yung mag-ama. Naghahanap buhay. Nangangalakal. Tapos, ganun gagawin sa kanila, di ba, no? Kawawa talaga, ang dami talaga nagalit na mga tao at netizen dito sa ginawa nitong driver na to. Ewan ko kung makalabas pa ng bahay yan. Ayon sa Antipolo City Police, nagpunta kanina sa kanilang tanggapan ang Ayun na. driver para makipag-ayos kay Villamor. Nagsadya rito para humingi ng paumanhin din. Sabi niya ay nagkamali siya. Inakala nung pickup na nasagi yung kanyang sasakyan, pero nung bumaba siya nakita naman niya walang tama. So yun, uminit ang ulo. Ayon pa sa mga Baliw talaga tong pickup driver, no? Inakala daw niya na may tama yung sasakyan niya, tapos bumaba, nung chinek niya, wala naman tama, biglang uminit ang ulo. Loko-loko. Dapat, iinit lang ulo mo kung may tama yung yung sasakyan mo. Wala naman tama. Mukhang may tama yung ulo niya. Loko-loko, siya pa nagalit. Wala naman tama yung sasakyan niya. Bigla siya nagalit. Dapat nga, magalit siya pagka may tama mas okay pa yun no? Pero walang tama. Ang may tama talaga yung ulo niya. police, nagkaharap na ang dalawa sa police station. Nagpa siya si Villamor na di na magsampa ng reklamo. Nagkausap naman sila kanina rito kasi Nako. nagkaharap sila. Ngayon yung biktima ay ni-encourage namin na mag-file ng reklamo kung anong kanyang desisyon. Kaya lang ang sabi niya ay hindi na para pahabain kundi tapusin na lang nila yung usapin. Para sa GMA Integrated News, Ayan, so nagkaanuhan na pala sila, no? Nagkausap at mukhang nagkaayos. Sana tinuluyan na lang niya tong driver na to nang hindi pa marisan ng iba. Wala, uulit pa din yan pagka ganyan. Walang mangyayari dyan pag hindi yan kinasuhan o sinampahan. So kawawa guys, no? Yung sinabi dito na mag-ama, lalo na doon sa bata. So ano masasabi niyo? Tama ba ginawa ng tatay na to na makipag-ayos na lang? Na hindi na ituloy ang laban dito sa reklamo niya dito sa pickup o Hilux driver, no? So comment down below sa video natin. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe na lagi kayo updated sa mga susunod pa nating mga video.